Magandang araw sa inyo kaibigan. Nanonood po ako dito dyan, sa YouTube kay Dolphy, Dalit Dolphy. Yung dyan Marcia ngayon 91. Yan po ako. May nakaka-intrigue itong itong, ay, si, si Spring lumabas. Spring! Spring! Anak po ni Summer at Winter. Ano na sila? 5 linggo. At saka 4 na araw. Kaya Spring ang pinangalan ko. Summer yung nanay niya. At Winter naman ang tatay. Kaya ang pangalan niya Spring. Ito alam na niya yun eh. Magbuhat nung pupukas-pukas pa lang siya, tinatawag ko na siya ng Spring. Kaya, kumbaga, gusto ko nang masanay. Bakit? Ha? Ikaw, lagi kang ganyan, ha? Nakakatuwa po. Si Chu po sila. Nakakatuwa po yung mga ganitong aso. Maganda po yung may mga halaga kang aso. Ito naman, mga malilit na aso lang ito eh. Si Chu. Hindi naman sila malalaki. Kanya lang. Nakakatuwa sila. Ito si Summer. Ayan si Summer. Ito si Winter ang tatay. Ayan. Pakinggan na lamang po natin yung sinasabi ni Dalit Dolphy, comedian, the king comedian. Yung kanya salita, no? Medyo parang napapanahon sa panahon natin to eh. Ay, ang sarap lang talaga ng buhay ko. Makakatapos na sa pag-aaral ang anak ko. Wala na akong hirap. Marcia, are you ready na? Yung susunod na dialogue. Wow. Marcia, kanino sing-sing to? Kumikina nga. Sinangla sa mamayan. Huwag mong pakialaman. Iniiwanan mo lang sa tabi-tabi. Ba? Kasi sa akin Ano yung pare? Hindi kita nadinig eh. Ano? Ganun ba? Mga kababayan, kinakailangan tayong lahat ay magkaisa. Yung mga ulupong sa gobyerno, itabon ang mayaman lalong yumayaman, samantala ang mahirap lalong naghihirap. Kanya kayong mayaman, itapon nyo sa aming mahirap ang sobrang yung pera. Ano na namang kabalbala ng mga pinagsasabi mo dyan, ha? Ayan na si Doña Delilah, ang kontrabida sa Johnny Marcia yan. Alam nyo, bumibenta yan dahil yung magbiyanan na yan eh. Kung walang magbiyanan na yan dalawa, hindi bebenta yan. Sa totoo lang, hindi nila kayang dali ng Johnny Marcia yung mga ibang karakter. Kaya lang bumibenta yan dahil nga sa magbiyanan na yan. Bata pa lang ako, napanood ko ng mga yan. Pinapanood ko na yan. Ako'y tuwa-tuwa naman. So gusto ko makita sa inyo yung mga dahil with Dolphy. Nakagano kasi sing-sing nga. Hindi kita marinig. Kumbaga parang pinagyayabang niya. Kayong mayayaman. Ayan. May kaugnay sa panahon natin yan. Ang daming yumaman, Hindi, sa totoo lang. Manood kayong balita tungkol sa mga sa panahon ni Duterte. Sumabog ngayon sa panahon ni Marcos. Kung paano yumaman ang mga, alam nyo na yan kung sino mga yan. Politicos in the Philippines.
Kaya sabi ni Dolphy, itapon na! Sana sa eleksyon, tapon nyo na yung mga yan. Kung boboto kayo mga senador, kongresista, itapon na! Itapon nyo na sila! Kasi, yung pera nating mamamayan, taxpayer ha, nagtatrabaho ako, kaya ako masakit sa loob ko yan eh. Taxpayer po ako. Baka hindi nyo alam. Sa edad na 20 years old, nag-employed na po ako sa private. Taon-taon na lamang po. Nagpapail ako ng ITR. Minsan may nangyari sa akin eh. Pagdating ng isang taon, ako pa yung may utang. Samantalang buwan-buwan, kinakaltas na nila yung buwis ng sweldo ko. Yan naranasan pa ako, 13-month pay ko eh. Binawasan ng tax. Talagang masaklap. Tapos mababalitaan mo, ninanakaw lamang pala yung pera mo. Yan ang totoo, reality. Nagbabayad ako ng PhilHealth. Nagsimula ako magbayad ng PhilHealth panahon ni Marcos kasi panahon ni Marcos yung nag-employed ako eh, si Matandang Marcos. Tapos nung dumating kay Duterte, ninakaw lang yung PhilHealth. Sino ba yung pinaka-happy ng PhilHealth? Hindi pa si Duque. Department of Health, meron ba nangyari sa kanya? Wala! Wala! Nipitik ng tenga, wala! Pero nasaan na po yung pera? Nasaan na yung pera? Ayan. Sa panahon ni Marcos, PhilHealth. Diba? Naging controversial na naman ang PhilHealth. Kawawa po talaga tayong mga Pilipinong taxpayer. Alam niyo po, kada taon, sa kayong mga magkakatulad na empleyado, sabi nila, saan kaya napunta ito? Awak-awak namin yung mga papel ng BIR eh. Saan daw napunta? Yung yearly earning namin. Ang biroan nga namin, napunta sa Inidoro. Hindi pala. Napunta sa mga buhaya. Napupunta pala yung taxpayer sa mga buhaya na nasa gobyerno. Isipin nyo, at the age of 20, nag-apply kong trabaho, natanggap ako. Ayan. Tuloy-tuloy na po yung bayaran ng buwis. Wala ka na magawa, nakakaltas na eh. Kung makikita mo yung payslip mo, ayan, nakalista na. Wala na, deducted na eh. Tapos mababalitaan mo, ninakaw, deducted na yung pag-ibig ay PhilHealth. Okay lang naman yung PhilHealth kung magamit sa mga nangangailangan talagang mahirap na tao. Pero yung nanakawan nyo, mga buhaya kayo, hindi po katanggap-tanggap yan. Nagtatrabaho ako, bayad ako ng bis, bayad ako ng PhilHealth, bayad ako ng SS, bayad ako ng pag-ibig, lahat na lang binabayaran ko. Pagkatapos, malalaman mo, ninakaw lang ng mga buhaya sa gobyerno. Yan. Itong sabi ni Dolphy, itapon na. Itapon na po sila. Sana sa 2028, mula sa presidente, itapon nyo na. Bakit? Hindi nyo ba kayang iboto yung walang track record?
Ito yung tanong ko sa inyo. Hindi ba kayang atimin ng inyong dibdib na yung iboboto ninyo walang track record ng pagnanakaw ng pera ng taong bayan? Hindi nyo ba kayang iboto yung mga yan? O sadyan talagang maitim ang inyong mga buddi? Gaya kayo ng inyong mga iniidolo. Kung meron man kayong iidolohang kaibigan, ako payo ko yung walang bakas ng pagnanakaw ng pera ng taong bayan. Kahit saan ka pumunta, pag yan ang idolo mo, kaya mo siyang ipagtanggol. Bakit? Hindi siya nagnanakaw ng pera ng taong bayan. Ang idolo mo magnanakaw, tapos kinakampiyan mo pa. Di lang kinakampiyan, kinakatwiranan mo pa. Ang dami sa social media. Ang dami raw nilang nagawa. Pero yung pagnanakaw, ba't hindi nila babanggit? Sabi ko nga, ano ba yun? Minsan meron ako napanood nagpapasalamat siya sa presidente dahil pinagpatayo sila ng mga ospital. Maraming salamat po, Ginoong Presidente. Pinagtayo kami ng ospital. Ang sagot ko naman, obligasyon ng gobyerno magpatayo ng mga ospital. Pero hindi obligasyon ng gobyerno pag pinagtayo ka ng ospital, pag nanakawan ka, nangigit pa. Halimbawa, may ospital na pinagawa, sabihin na natin 100 piso. Ang nanakawin naman sa iyo, 500. Hindi nila nakita yung 500 na ninakaw, nakita nila yung ospital. Ganyan po ang mga magnanakaw na politikos. Kamera dito, kamera doon. Bakit ngayon nabulgar? Sabi ko nga po sa inyo yung bakal, tinatanim. Yung kalahati na lang, pinuputol nila. Di ba? Yung sa Oriental Mindoro, yung gobernador, pinauukan niya talaga, tsaka niya minetroso. Eto sukat nila, sa riot. Anong sabi? Kalahati lang yung mga bakal. Isipin nyo. Halimbawa, ganito kataas yung bakal, ang gagawin nila, puputulin muna nila dito. Tapos itong kalahating ito yung sasaksak nila. Talagang bibigay talaga yan, Dadating ang tubig ang piyasa, kaya tumba silang ganyan. Kita nyo? Napapanood po sa TV yan. Sa arayat yan. Sino ba yung magnanakaw ng arayat? Yung congressman. Makarine ka! Kapit na lareng bakal. Kawawa po, pinakita. Talagang nakatumbang ganun yung mga bakal. Kung ibinahon mo ba yung ganito kalaking bakal, katas, hindi matutumba yan. Hindi. Kalahati lang, natural, may babaw ka pa gano'n. Anong mangyayari nun? Sabi nga ni Ping Lacson nung araw Congressman! Kontratista! Ang dami niyan! Mga senador, ang kontratista. Nabuking sila sa panahon ni President BBM. Nagwawala. Ba't nagwawala? Wala raw silang kasalanan. Di sabihin ninyo sa korte yan. Hindi yung wala kaming kasalanan. Sa korte kayo magpunta. Pag nag-iiring na, doon yung pamukha sa korte na wala kayong kasalanan. Kaya nyo ang korte ang umatol sa inyo kung guilty or not guilty kayo.
Kapag inakusahan kanila kayong magnanakaw, pinakamagandang gawin, hindi lang yung susuko ka sa NBI na ginawa ng isa, sumuko eh. Yung bangko mo, pumirma ka! Para yung gobyerno malayang imbestigahan yung pera mo sa bangko. Kung talagang wala kang ninakaw. Meron naman nagsasabi yan, handa akong pumirma. Handa daw pumirma, wala nang pinipirmahan. Kapag sinabi mo handa kang pumirma, magpagawa ka ng sulat na pirmahan mo, gobyerno, eto na, imbestigahan mo yung pera ko sa bangko. Namang isa, yung babae, nagpunta sa bangko, ay, meron pala. Pero hindi ko alam yan. Sabi ng manager, ng bangko, ay, hindi namin alam yan. Pumasok yung pera, pare-pareho silang inosente. Napapanood ko sa telebisyon na sinasabi ko yan. Tingnan nyo po yung mga buhaya. Crocodile. Sa gobyerno. Sipin nyo, nakapagsoli sila ng milyon. Ba't ka nga pala nagsosoli ng pera, milyon-milyon? Sweldo mo lang sa gobyerno, barya lang. Pero nagsoli ka ng sasakyan. Nagsoli ka ng pera, milyon. Saan galing yun? Yung nga po, inamin naman nila walang matinong itinayo. Ano man yan, kalsada, tulay, health center. Ang dami pinakita health center, bakal nandun, kinakalawang. Wala na. Tulay na malalaki, nagbawla sila ng poste. Tapos wala na. Pero nakalagay, tapos na po, pirmado pa. Nakakolekta pa. Hallelujah. Yung iba, sinabi niya sa barangay 123, na pumunta sila sa barangay 123, wala kahit isang bakal, wala. Na 123 ang gobyerno sa mga buhaya. Sa bagay, sabi nila, yung mga buhaya daw, walang kabusugan. Pero totoong buhaya, nabubusog naman talaga yan Ang hindi lang nabubusog, yung mga nasa gobyerno. Yan ang mga, ayaw ko, anong klaseng lahing buhaya ito? Kasi yung totoong buhaya po, yung inalagaan, may oras yan, busog yan. Pero yung buhaya sa gobyerno, walang kabusugan yan. Ayan. Buti na lang, ang Diyos na po ang Diyos ang nagbulgar dyan Nagpaula siya ng 3 sunod-sunod na bagyo. Lumitaw, nagkatumba-tumba yung ginawa nila. Yan. Nagsimula na yung wala akong kasalanan dyan, wala akong kinalaman dyan. Wala akong kakilala kontraktor dyan, wala akong lahat ng meron pa dyan Ginagamit pa yung simbahan. Nagrarally pa sa luneta. Sabi ko nga po, sa korte kayo, magdadakdak. Dahil ang korte lang ang pwedeng magsabi sa iyo kung absuelto ka o hindi ka absuelto, kaibigan. Kaya sabi ni Dolpe, itapon na! Sana itapon na po natin sila sa darating na election o national election 2020 mula sa Pangulo. Ikalawa, o sa November, barangay, itapon na rin yan.
ang mga barangay na walang paginabang. Maawa naman po kayo sa Pilipinas, kaibigan. Maawa kayo. Ako, yung mga walang ninakaw na pera, sila ang aking pinagmamalaki. Kagaya na lang ni Lenny, ni Attorney Mayor Lenny ng Naga. Di ba nagkaroon ng BP yan? Wala siyang ano doon. Pero nakapagtrabaho siya ng matino. Nakatulong siya ng matino. Ni-recognize pa ng BIR yan. Ng COA. Na yung pera nagamit niya sa tama. 3 beses na recognition ng COA. Ibig sabihin, yan ang pinagmamalaki ko. At yan ang talagang binoboto ko yan. Natalo man nung nakaraan, okay lang yon. Hindi naman siya magnanakaw eh. Ba't may boboto yung magnanakaw? May konsensya ako. May konsensya ako. Kaya nga pag eleksyon, binoboto ko bagong muka. Kasi wala ka pang track record na alam dyan eh. Mga bagong muka. Meron ba ninakaw si Mayor Lenny? Isa sa social media, sabi ko, sige nga, magpalabas ka ng ebidensya. O sa kung ano-ano lang inilabas, sabi ko, yung galing sa korte. Walang mailabas. Wala naman talaga ninakaw eh. Yan ang magandang halimbawa ng manunungkulan. Hindi yung magsasabi, tapon na natin yan, sabi ni Dolphy, tapon na. Okay, hanggang dito na lamang po ang ating munting video. God bless us all. Sana meron kayong natutunan kay Dolphy. Dalit Dolphy. Idol ko yan. Kasi bakit? Komedyante ako eh. Mahilig ako sa comedy. Number 1 sa akin si Dalit Dolphy. Okay po. Ang kaibigan Jesus, Brother Manny Bautista. God bless us all. Bye-bye.